He was actually establishing that Duterte was kidnapped because we're no longer part of the ICC. Yun ang kanyang narrative dito. Now, sa aming mga abogado, sabi niya, matatawag namin itong extrajudicial rendition. To the less, legally inclined, it was pure and simple kidnapping. Kasi nga naman daw po, kaya extrajudicial rendition, hindi na ito dumaan pa kasi hindi raw nasunod yung Article 59 ng Rome Statute na pinaliwanag ko na ng nakaraan. Kasalanan din naman nila because etong kampo ni Duterte, sabi ni na Mijaldea, ni Digong, hindi na tayo member ng ICC. Huwag na nating pag-usapan ang batas ng ICC, sabi niya Laketore. Sila may kasalanan kung bakit hindi siya nadala sa korte. Ayaw eh. Ngayon, ang sabi niya rito, kidnapping daw po yung ganon. Mamaya pag-usapan natin yung kidnapping na yan. Sabi niya, my client was denied all access to legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the name of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the one hand, and troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price catch and a legal show today on the other hand. Siniraan pa yung korte natin. Yan, sige lang. Kaya tuloy kayo nadi-deny. Etong mga mahirap sa mga DDS, ano ho? Kapag hindi na po sila naaayunan, ang ginagawa nila, sisiraan na nila yung isang institution. Di ba? Anyway, dosing mga justices ng Supreme Court ang appointed ni dating Pangulong Duterte. And then in the past few days, lagi nilang sinasabi na papanig sa kanila ang Korte Suprema. So, kumbaga, ay kukonsintihin si Duterte sa kanyang mga pananagutan. Yun ang gusto nilang mangyari. Even kay Marcos, kay PBBM, ganoon ang gusto nilang mangyari. Maging protector nila si PBBM at puppet at the same time. Alright, now continue. Sabi niya rito, with this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his own country. ICC private jets do not drop out of thin air. That jet, which received my client, was coordinated in advance. Yun. And then, sabi niya, ito daw po nga aeroplanong ginamit, pre-arrange na talaga yan. So, paano dadalhin si Duterte? Common sense na lang din eh. Dito ako natatawa kay Mijaldea. Sabi ko nga ako kagabi, abogado ba talaga to? Bakit? Kasi kung ikaw ang abogado, dapat mag-iisip ka ng diskarte. Paano madadala mo, di ba, yung tao nga arestuhin nyo? Alam nga naman ang inaresto si Digong. Tapos, hindi nyo alam kung sinong magdadala, paano dadalhin sa ICC. Actually, yan po, gano'n man kalaki yung gastos dyan sa bayad sa aeroplano na yan, na isa sa mga subsidiary business ng San Miguel Corporation, no, ay bahagi po ito ng ating obligasyon sa international police, sa Interpol. Hindi po natin yan obligasyon sa ICC, pero obligasyon po natin yan sa Interpol. Na hanggang ngayon, kasi member tayo, at wala namang plano ang Pangulong Marcos na para lamang sa isang Rodrigo Roa Duterte maraming pinapatay, at government destabilizer, ay kakalas ang Pilipinas sa community of nations. Pangit naman pong imahe yun, di ba? Si PBBM po ay binoto ng mga Pilipino, hindi po dahil lamang sa unity na kanyang dinadala noon sa kampanya, kung hindi po sa ipinapangako nga na rule of law. Maraming mga dilawan ang bumoto kay PBBM because inaasahan nila na hindi kaya na ng mga dilawan na sa pagkakataong ito dahil matatalo sila kay Marcos. Kaya ang boto binigay rin nila kay PBBM. Tiwala sila sa rule of law na mapapanagot si Duterte, na si PBBM
ay walang papanigang kaalyado. Yun ang kanilang narrative nun eh. Di ba? At yun naman ang ginagawa ng Pangulo natin. Now, sabi dito, the UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. Bakit? Ano problema doon? 'Di ba? Kung lumapag diyan, magre-refuel, magpapalamig ng makina ng eroplano, ano problema ron? And besides, technically, nasa loob sila ng teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito pong mga eroplano, mga barko, yan po ay tinuturing na mga flag carriers, and therefore flag carriers, sabi po sa international law, are extension of the territory. So technically, nasa loob pa rin po ng Pilipinas. Para kang nasa loob ng embassy, nasa loob ka ng Pilipinas. Ganon. Kaya nga, ang biro ko sa US Embassy, sa gwardiya, kuya, how's the feeling being inside the US soil? Ganon ko yung mga gwardiya doon. Kasi papirasong lagayan lang ng planter box lang yung pagitan. Kaya sabi ko, technically kuya, nasa US kayo. Pag nandiyan ka sa bakuran ng US Embassy. Okay, so balikan natin to. Sabi dito, I invite the registry's representative present today in the court to explain to the judges exactly how they believe that this transfer was anything other than a gross abuse of process. Ang problema nga, yung kanya mga sinasabi na mga inimbitahan niya, yung even motion niya nga, hindi niya inaprubahan. Sapagkat, di ba, anong sabi nung presiding judge? Itong hearing na to, hindi kailangan dito ang preparation. Hindi kailangan, hindi kailangan ng drama. Wala tayong pag-uusapan dito. Kasi confirmation lang yun eh, na yun bang tao na to, siya ba yung akusado, siya ba yung nandoon sa warrant of arrest, na lahat naman po kinumpirma ni Duterte. No, di ba? Masyado lang dalawa lang iniisip ko rito kay Mijel Dea. Maaaring hindi niya alam ang proseso ng ICC o maaaring sinasadya niya na gumawa ng eksena kagabi para kada mabigo siya, sasabihin ng kanyang mga influencers nila rito, katulad nito ni Maharlika, sabihin ng mga yan na bayad na ni Lisa yan, bayad na ng gobyerno yan, binayaran na yan ng gold bar. Alam niya, may nakita kong post kanina ng ganon. Binayaran daw ng $100 million ang ICC at binigyan ng mga kung ilang gold bars yung mga justices diyan. Walang binayaran ng gold bars, hayop. Ay nako. Ato pa. Sabi niya, only this morning have I now met. Ngayon ko lang umaga na meet, nakaharap sa unang pagkakataon na less than an hour para pag-usapan itong mga usaping legal, sabi niya, si Duterte raw. I have not been able to present him a hard copy of the arrest warrant because I was not supplied with such. Sabi niya, na hindi ko malang naipakita kay Digong sa kliyente ko yung kopya ng warrant of arrest niya. Sabi niya, kasi hindi ako nabigyan ng kopya. Pero pwede naman niyang i-download yun eh. Alam ko pwede eh. Transparent naman ng ICC. Okay. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. Ano pa naman na sinisik? Ano po ba after ang warrant of arrest? Di sa tao, di ba? Arrest warrant is not seeking for something else. The arrest warrant is seeking for someone, which is the subject of the warrant. Pinagsasabi nito. This is because this chamber only published a redacted version of the prosecution request last night. Okay. Ito yung dramang bukid niyo. Diba? Sabi tuloy ng iba, hala, anong nangyari sa kanya? Hindi ba sinabi ni Sarah? Sinabihan ko siya na huwag siyang tatanggap ng kahit ano dyan. Pagkain na ibibigay, huwag siyang tatanggap.
Tapos sabi rin niya nakakain na yung tatay niya pero namimiss daw yung namimiss daw yung Filipino food. See? So was what I was actually thinking about at the time na narinig ko yung sinasabi niya na huwag kang tatanggap ng pagkain dyan o kahit ano. So, she was actually insinuating na lalasunin ng ICC ang tatay niya. Di ba? Ngayon, sabi dito, other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for another reason, more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential ex parte. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspects of this hearing to next week when I will have had the opportunity to sit with my client to explain to him what a confirmation hearing is. Duterte, alam din naman niya confirmation hearing. Abogado sila pare-pareho. Nakapaka-basic niyan. What disclosure is and how the prosecution alleged that he committed crimes. Manipis lang po yung rules ng ICC. Pati yung rules of court nila, yung rules on evidence nila, manipis lang yun. Madali lang, maning-mani po yan sa mga abogado para pag-aralan nila yan. Either inosente o pa-inosente effect itong si Mijel Dea. Ngayon, yung binanggit niya kanina tungkol doon sa kidnapping, di ba, sa health, ito yung sinabi sa kanya. You can raise matters, read arrest, jurisdiction, other before the confirmation of charges hearing, which we will now set for September 23 yan actually. Your earlier motion to postpone this hearing was rejected. This hearing does not need preparation. Okay, and then, let's move on. Barado ka agad siya, si Mijel Dea. Ngayon, ito po yung nagpaliwanag ng sinasabi ko sa inyo kanina na okay lang kahit na literal na kinidnap si Duterte dito sa ating bansa. Okay lang po yun sa ICC. And besides, yung doon po sa rule nila, yung Article 59. Shoutout kay Maestro Paul TV. Yan, magandang good morning night. Ang nakalagay doon po sa bansa, no, sa custodial state which is the Philippines, no, yung competent authority, yung korte po, no, na maa-assign para tumingin diyan, let's say the RTC. Ngayon, sabi doon, pwede lamang pong mag-apply ng pansamantalang kalayaan, interim release, habang pending yung transfer sa kanya. Kaso nga, ready na yung eroplano eh. At saka doon titignan lamang kung flight risk ba siya, hindi siya pagbibigyan. Yung problema, yung mga tao alam niyo kung ano, problema ho kasi rin yung mga tao ni Duterte. What they were exactly planning was a rescue mission operation. Yun ang gusto nila. Ang ingay nila sa social media. Sinasabi nila, i-occupy na, lusubin yung Villamor Air Base, harangin yung eroplano. Si Kitty Duterte, pinost sa FB o sa Instagram, yung itsura ng eroplanong pagsasakyan. So, what are they trying to imply? Diba? Tapos may ganong panawagan. So talaga namang, kung ako man ang judge, kahit dinala sa akin si Duterte, hindi ko pagbibigyan niya ng interim release. And after all, it's just only limited, lang naman, freedom. Bantay sarado ka pa. Diba? Tapos, ito pong korte mismo, sabi doon, it is not open to the custodial state, sa korte na yon ng bansa, which is yung korte ng Pilipinas, hindi daw po open sa o hindi pwedeng pakialaman ng korte na i-determine kung yung issuance ba ng warrant of arrest ay tama. Ayon dun sa Rule 58 ng Rome Statute.
So, ito pa, pag magbibigay daw ng pagdating daw po sa pagdedetermine kung palalayain pansamantala ang nahuli nila, na aresto nila, ang magbibigay po, ino-notify po etong si pretrial chamber. Tapos si pretrial chamber, ICC, ang magbibigay ng recommendation na sige, palayain ninyo pansamantala, pero kailangan sila magseset ng kondisyon. Ang Korte ng Pilipinas, ang papel lamang po nito rubber stamped. Kumbaga, ano lang ng okay, approve, pirma, release. Pero anytime daw, nasabihin na ng pretrial chamber, i-transfer nyo na sa amin yan, obligasyon ni competent authority ng bansa natin, ng korte, na i-deliver sa kanila si Duterte. E di ganun pa rin, di ba? Halos wala namang magiging papel na malaki yung korte natin. Hindi niya pwedeng tignan na nasunod ba yung proseso ng Pilipinas sa warrant of arrest. Kasi sinasabi nila, dapat daw titignan doon base sa umiiral na na batas ng Pilipinas. Ang tinitignan lang puro naka-specify 3. Siya ba yung inaaresto? Pangalan ba niya yung nandun? Tama ba yung address, yung part ng identity niya? Binasa ba sa kanya yung kanyang mga karapatan? Hindi ba binasa yung Miranda Doctrine sa kanya? You're under arrest. Sabi sa kanya, anything you say can be you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law. In case you don't, you have the right to choose a counsel of your own choice. If you cannot afford one, then the government will provide you. Tinanong ni Torre, Sir, nauunawaan niyo po ba ang inyong karapatan? Sabi ni Duterte noon, oo, naiintindihan ko. Galing sa iyo eh. Sabi niya. 'Di ba? So, maliwanag na maliwanag, malinaw po ang isip ni Duterte at the time. Hindi po totoo na dapat kailangan siyang dali ng hospital. Meron po siyang medical check-up and they found out after ng drama nilang nag-oxygen, nahirapang sumama ang pakiramdam, pinag-oxygen pero hindi naman nila kinabit. Just for photo op. My God. So ngayon, ito naman po yung iba pang pagkakabara sa kanya tungkol sa medical. Ito ha. Tingnan yung drama. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues. Wow. Sinagot siya rito. Now with regard to the health issues of Mr. Duterte, I believe, Mr. Duterte na tawag natin I believe that the court has taken specific measures with regard to his health situation. Pagdating kasi ni Duterte doon, nagkaroon agad ng medical check-up sa kanya. Tapos, a day before, yung sinasabi nito ni Mijaldea, nawawala doon si Duterte, kinuha daw ng puting van, ng ambulance. Alang iya. Sa airport, kinuha ng ambulance si Duterte. Kasamang dinala siya dyan sa loob. Tapos merong Pilipina doon na Duterte supporter ang bumasag sa kanya. Ang sabi, hindi, mali yun. Andoon kami kanina. Nandun siya sa loob. Siguro employee yun, yung nasa labas na yun. Tapos lumayo na si Mijaldea, di ba? Ito yung gusto niya atang palitawin. Okay, I believe that the court has taken a specific measures with regard to his health situation. And I note that subsequent to his arrest and when he arrived at the detention center, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Kasi SOP po yan sa mga korte. Maging rito sa Pilipinas, nung ako'y nasa barangay pa sa Lupon, pag nahuhuli kami, lalo sa gabi, away man yan o hindi, bago yan iproseso yung papel para sa inquest proceedings kinabukasan, ay pinami-medical muna namin sa PGH o kaya sa Quezon City General. So SOP kasi yan eh. Ito pa. Mamaya na yan, yung 43, bakit 43 lang? Ito nga sabi ni Raquel Fortun, sige mag-ingay kayo, defending him, lalong lumalabas na buti na lang may ICC
kasi wala talagang pag-asang kasuhan yan sa Pinas. Right, di ba? Kitang-kita, ramdam na ramdam ang lakas ng impluwensya ni Duterte sa mga politiko. Oh, 'di ba? Sa mga mamamayan, 'di ba? Nung panahon kasi niya na manipulate yung isipan natin na mali ang ibang tao na kumokontra sa kanya, na yung mga kukontra sa kanya o kumokontra are protectors of illegal drugs. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan sinubukan kong pumitik kay Duterte dahil nga bakit ganun yung kanyang pananaw sa usapin ng West Philippine Sea sa China, at saka when they lost the ball dun sa vaccine, bakit tayo papayagan niyang magpabakuna ang mga Pilipino na 50% lang ang efficacy rate ng Sinovac. 'Di ba? Bakit 'yun ang isusuksok sa katawan ng mga Pilipino kako? Samantalang mayroong ibang mga Western vaccines na ang tataas ng percentage ng kanilang efficacy. Di doon tayo. 'Di ba? Bakit doon sa China na 50-50? 'Di ba? Wala kang kasiguruhan. Oh. Now, pagdating sa health, ito binasag siya ni Sara dito. Sabi ni Sara, the former president daw looked well rested and was missing Filipino food when she saw him for the first time after being detained. 'Di ba? Oh. So, ano yung dinadrama ni Mijel Dea? Mukhang hindi sila nakapag-usap nila Sara kung ano ang strategy gagawin. Alright? At eto rin ho, sabi ng ating Philippine Embassy sa The Hague. Sabi doon, sabi niya, kinukumpirma ng Philippine Embassy na si Digong po nag-reach out sa kanila para ipahatid ang mga mensahe na siya po ay nasa maayos na kalagayan at nakatanggap ng medical care. Alright? Coming from Duterte na yan. Na sinabi ng Philippine Embassy. Okay. Ngayon, puntahan naman natin etong nagpaliwanag. No, dati Pilipino to na alam ko parang nasa ICC pa rin ito eh. Pinaliwanag niya na yung kidnapping po ay legit pala yan dyan sa ICC. Pinapayagan pala yan nila. International Criminal Court Judge Professor Emeritus Raul C. Pangalanan na indispensable at kahit na anong paraan sa pag-aresto ng isang individual para makapunta sa paglilitis sa International Criminal Court. Ayon kay Pangalanan, baliktad ang mga procedure ng ICC kumpara sa nakasanayang proseso sa Pilipinas kung saan isinasampa muna ang kaso bago ipaaresto ang akusado. Hindi kasi legal sa ICC ang trials in absentia. Dagdag pa ng... Okay, ano ho ba yung trial in absentia? Ang ibig sabihin po ng trial in absentia dito sa Pilipinas sa atin, di ba? Pagkagaling ng piskalya ng kaso, nakita nila mayroong probable cause. No, yun yung tinatawag na indictment. So, yung kaso, iraraffle, mapupunta kung kaninong judge. Yung judge ngayon, ipapasupina na yung mga partido. So, pagharap nung akusado, kanya yung kakanta yun, no? Sumpa ka pa. Yun, guilty or not guilty. That is the arraignment. Now, napaka-delikado po ng estado na yan. Kapag nagsabi ka sa korte ng not guilty or guilty, no? Pag nag-guilty ka, ano ka na? Sisentensyahan ka na. Pero mababa yung parusa. Minimum, kumbaga, let's say, ang parusa ay 1 taon hanggang 10 taong pagkakakulong. So, mangyayari, ang parusa mo 1 taon lang kasi umamin ka kaagad. Hindi ka nagpahirap. Ngayon, ang ICC naman po ay iba. Kapag umamin ka sa iyong kasalanan at yung mga prosecutors, hindi sila kumbinsido na dapat nang tigilan natin ito, na hindi na buklat din pa ang mga ebidensya. Hindi sila kumbinsido na dapat hatulan na agad. Total nasa hawak-hawak na nila. Wala nang choice Mahahatulan at mahahatulan. Itutuloy po nila yung investigasyon kahit umamin ka na. Sa lahat, no? Let's say 43 counts. Inamin niya na yung 43 counts of murders. Lahat po yun, iisa-isahin pa rin uungkatin yung mga ebidensya. So there was a chance na yung 43 na yun, baka hindi siya ma-acquit sa 43.
baka mabawasan pa. Meron ding greater chance na mahatulan siya sa lahat ng yon. Ganun po ang style ng ICC, iba sa atin. Tapos balik tayo ron sa sa arraignment, no? Yung trial in absentia. Dito po ito pumapasok. Pag ikaw ay dumaan na sa ganyang parte, tumakas ang isang akusado, ang mangyayari po, tuloy pa rin ang hearing. Yung tumakas, kumbaga, dininay niya na yung sarili niya para maipagtanggol, maidepensa niya ang kanyang sarili, ang kanyang karapatan sa batas. Kasi tinakasan niya yung proseso. Magtutuloy-tuloy ang kaso, ang mga pagdinig, hanggang bumaba ang hatol. Kaya may mga ibang sinasabi diyan nang mahuli sila after few years in hiding, sinasabi nila na hindi naman ako nagkaroon ng hearing eh. Kasi tinakasan nila. Pagkatapos nila ng arraignment, pag uwi ng bahay, nagpiyansa sila. Pag piyansa nila, tumakas na, nag-arraignment na. Ganun po yung nangyayari. So bawal po yung trial in absentia sa ICC. Yun ang sinasabi rito. Okay? Tired the ICC judge ang paghain ng warrant at formal na pagkakaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay para siguraduhin makapupunta siya sa The Hague. The biggest cases in this field have not inquired into the legality of the manner by which the accused is brought before the tribunal. Doc Ray. The manner by which... sabi ni Doc Ray, ICC nag-issue ng warrant of arrest. Interpol nag-implement ng arrest. PNP tumulong sa actual na pag-aresto. Saan ang kidnapping doon? Tama po kayo. Walang kidnapping doon. Walang abduction na nangyari. Hindi rin po persahan ang pagkahatid sa kanya. May mga video na lumabas na sabi niya, kung wala na tayong magawa dyan, edi sige na. Sumakay na siya. Hindi nga siya ayoko sumakay, awatin niyo ako. Hindi nga siya gumanon eh. Wala nga siyang drama, di ba? Pagbaba niya ng sasakyan, sa harap ng hagdan ng eroplano, ang sabi niya, hindi niyo ako kaaway. Hindi tayo magkaaway. Di ba? Ganon. Sabi ng mga alipores niya, tactician talaga. Magaling talaga siya. Nahuli niya sila. Biruin mo, sumama siya ron, nagpadala sa ICC. Tapos hindi nasunod yung Article 59 ng ICC, yung rule Article 59 ng Rome Statute. Tapos makakalaya siya doon. Nako, procedural lang yun. And besides, there are two school of thoughts diyan na sinasabi, yan ay applicable lamang doon sa member state. But in the case of the Philippines, hindi na tayo member ng Estado. Ako naman sinasabi ko, this is still applicable, katulad ng warrant of arrest, because meron pang, based doon sa Article 127 ng Rome Statute, pinananatili ng ICC yung kanilang kapangyarihan dito sa atin. At saka sinasabi doon na kahit nakumalas na tayo, meron pa rin tayong obligation na makipagtulungan sa mga investigasyon or any proceedings na nasimulan ng ICC bago maging epektibo yung pagkalas natin. Yung kaso na isampa 2017, 2019 tayo nawala sa kanila, right? Tama si Doc Ray. Nasaan nga naman doon ang kidnapping? Wala ho. Pero just for the sake of the argument, legit po yan sa ICC ang kidnapping. Court acquires jurisdiction over the person of the accused. We begin with Adolf Eichmann, the Nazi brought before the tribunal. Biggest cases in this field have not inquired into the legality of the manner by which the accused is brought before the tribunal. The manner by which the court acquires jurisdiction over the person of the accused. We begin with Adolf Eichmann. Okay, sinasabi niya, issue dyan sa kanila, o hindi issue dyan sa ICC, kung papaano nadala sa kanila ang akusado. Ang importante sa kanila, nasa ICC, yung akusado. Diba? Yun ang ron, ito. Sir JDB, kumakalat na ngayon
makakauwi na dahil sabi daw ng ICC walang kasalanan, kwento ng mga didishits. Alam mo, Pinkay, shoutout sa ma'am, Pinkay Adventure Vlog. Ganyan ho talaga kapag hindi marunong umintindi ng English. Hindi naman sa nilalait ko basic yung English, napakadali lang, 'di ba? Pwedeng i-Google what is blah 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 in Tagalog. May kita nila, pwede silang magtanong, 'di ba? Diyos ko po. Sinabi na daw agad walang kasalanan. Ang basihan nila doon, yun pong nagtatalo, yung dalawang tawag dito, prosecutor yata yun. Hindi, judges yata yun. Basta ganun. Tapos 2023 pa yun, parang October pa, na nagtatalo sila kung meron bang, sa situation ng Pilipinas, kung meron bang jurisdiction pa ang ICC. Kasi nga ang Pilipinas ay kumalas na sa ICC. So ang sabi nila doon, ganito na lang. Binibigyan namin ng first priority ang Pilipinas, yung akusado si Duterte, na umapila, na questionin ito. Yun lang, pero hindi nangangahulugan. Di ba? At saka, ang isa pang sinasabi ng mga nagsasabi roon sa ICC na meron tayong jurisdiction na sa kanya. Ito po, natitrigger po ang jurisdiction ng ICC the moment na kailanganin na umakto ang ICC. Halimbawa, kumalat na, nakarating na sa kanila yung balita ng massacre. Massacre 1 by 1. Katulad din yung nangyari doon sa war on drugs si Duterte. So, nang makarating sa kanila yon, sabi ng ICC, na-trigger na yung jurisdiction natin. Hindi kung kailan isinampa yung reklamo sa atin. Isa pa yon. Hindi mga yan, darating ang araw, madidiscuss nila yan. Pero hindi po sinasabi doon na pauuwiin siya at walang kasalanan. Yung kagabi, wala lang pong diniscuss ng mga ebidensya roon. Pinaalalahanan lang si Duterte na ang sabi sa kanya, sa bahagi na yan, yung September 23, ay po pwede mong questionin yung mga ebidensyang isinabmit laban sa'yo. Yun ang sinabi lang sa kanya. So, wala pang hatol. Wag silang atat. Maghintay sila. Yung sinasabi ni Harry Roque, pauuwiin na nila si Duterte raw nang wala ng mga kaso. But you know what? Gusto kong sabihin sa inyo na ako naniniwala ako ng kasong ito, hindi po aabot ng 3 taon. Mga 2 taon lang ito. Mabilis lang itong matatapos. 43 cases lang yan ng murder. Tapos, concentrated po yung mga ebidensya. So mabilis lang itong matatapos. Ang masakit dito para sa mga Duterte, sa mga DDS, wala pong Supreme Court na pwedeng pag-apilahan. Duterte, sorry naman Plaridel, Duterte. Para sa mga Duterte supporters, ay wala hong Korte Suprema na pwedeng pag-apilahan ng desisyon. Okay? So kung ano yung binabang desisyon, yun na yun. Wala na. August? Hindi, September yung susunod. Sinabi kagabi. You know, the Nazi who was basically kidnapped from Latin America, brought to Israel to be tried for the crimes committed in World War II. Okay. Ito hong si Otto Adolf Eichmann, siya po ang isa sa mga promotor, katulad ni Bato de la Rosa, ng Nazi Holocaust, na kung saan 6 na milyon na mga Hudyo, more or less, 6 na milyong mga Hudyo ang pinatay nung nila Hitler. Nagalit sa mga Hudyo, ewan ko ba. So, etong taong ito, si Otto Adolf Eichmann, ay nagtago ito sa Argentina, nagpalit ng pangalan. Kaya lang, may mga survivor na nakakilala sa kanya. Tapos, talagang minatyagan siya. Inalam talaga yung kanyang identity. Tapos na-report na rin siya. Pero hindi po ICC ang nag-handle nito. Okay? At nilitis itong si Eichmann sa Israel mismo. At siya po ay binitay din doon sa Israel. The stance of the court confronts a very practical need. You see, the wheels of justice won't move forward unless the person is within the jurisdiction of the court. The arrest is indispensable to that.
Okay. So yung aresto po, sabi, is din indispensable. Ang ibig sabihin ay kinakailangan, no? Mahalaga daw po, sabi niya, ay nahatid sa ICC o nahatid sa harapan ng hustisya ang akusadong katulad ganito ni Eichmann. And that is why the court in this case did not look into the circumstances by which the person was arrested. Okay. Diba? So sinasabi niya, kaya nga yung judge, yung presiding judge, hindi niya na tinignan pa yung sinasabi, yung circumstances, how Duterte was brought before the ICC. Hindi niya na tinitignan yun. Because pinaka-importante sa mga international tribunal ay madala mo rito yan. Kidnapin nyo, kulamin nyo, utuin nyo, importante humarap sa amin ang akusado. Ganon ho yun. Kaya yung nagsasabi na sa Pilipinas, bawal yung ginawa nila in the Philippines. Pero batas po ng ICC ang umiiral. At ang pinakamahalaga, madala ang akusado, mapaharap sa kanila. Yan ang kaibahan ng ICC. Kaya nga po sinasabi, ang ICC baliktad kumbaga dito sa Pilipinas. Dito isampa mo muna yung demanda bago ka makakuha ng warrant of arrest. Pero sa ICC hindi. Iniimbestigahan ka pa lamang, bibigyan ka na, i-issuehan ka na ng warrant of arrest. No, para timbangin, no, kagaya diyan sa pre-trial nila, para nakumpirma na kung sino ka ba, yung ano ba yung mga akusasyon laban sa iyo, ni-reveal na nga yung 43 cases, 'di ba? So yung mga presentation of evidences sa mga susunod na mga pagkakataon pa yan. Baka nga sa loob ng 1 taon, 2, 3 lang ang maging hearing ni Duterte. 'Di ba? My God. Meron na rin pong case na na-dismiss dito diyan ng ICC. Meron na rin mga kaso na na-dismiss. Meron na rin mga nahatulan. 'Yon. Kaya nga mainam dito po sa ICC, talagang walang drama-drama. Gaya yung sinabi ni Raquel Fortun na mainam talaga na may ICC. Kasi kung dito lang sa Pilipinas, hindi masasampahan ng kaso si Duterte. Dahil sa nagawa ni Duterte successfully, ibaon sa utang na loob ang maraming politiko, ibaon ang maraming politiko, maraming tao sa takot sa kanya at sa kanyang impluwensya. Di ba? Kaya, dyan ho sa ICC, walang politiko, walang Duterte, walang supporters na maingay na kailangan nilang katakutan paglabas nila, baka biglang kaboom! Walang ganun dyan sa dyan sa The Hague. No. Boring ang stay ni Duterte sa The Hague. And then, marami namang facilities doon. Pwede siya mag-basketball. Hindi nga lang po talaga siya makakapag-chicks. No? At isang failure na ngang nagawa niya, hindi po niya nagawang makapanipa kagabi. So, pero meron naman pong excuse kasi kaya hindi po siya nakapanipa kasi po nasa kabilang kwarto siya. Okay? Ang bait pa nga sa kanya na pinagbigyan siya na we understand because of the long journey, sabi, baka hindi maganda yung pakiramdam niya, so pwedeng connected na lang via Zoom yung kanilang hearing. And after all, hindi naman daw kailangan dyan ang preparation. As in talagang wala. No, confirmation lang naman yan. Okay, so iwan muna natin to. Alam nyo, nakaka-proud tong eto, paano yun, Pangalangan. Ang ganda nung kanyang track record. Yan So hanggang pala siya, 2021. No, from July 13, 2015 to 2021. Tapos, naging abogado siya noong 1984.
tapos professor ng law professor, and then dean ng College of Law, tapos lecturer din. At isa po siya sa mga noong 1998, kabilang ho siya sa mga nag-draft ng Rome Statute. Yan. He has been a member of the Philippine Bar since 1984. He has argued before the Philippine Supreme Court and has been designated as amicus curiae. Ano bang ibig sabihin ng amicus curiae? Ibig sabihin po ng amicus curiae, tropa ng korte. Ibig sabihin, friends of the court. Okay? Ito hong mga amicus curiae, katulad ito ni Estelito Mendoza. Si Estelito Mendoza, siya po yung so far ay ginagawa ng Korte Suprema kapag merong isang mabigat na usapin na related sa kanyang field of expertise, siya po yung tinatanong. Kumbaga, siya yung huling tao na magsasalita sa mga justices kung ano yung kanyang opinion. And most likely, yung hirap na hirap yung mga justices magdesisyon, sa kanya pong opinion, ibinabase ang kanilang resolution. Okay, ganun ho ang papel ng mga amicus curiae. Okay? Kumbaga, parang mas magaling ka pa pala sa mga justices? Oo. Ganon ho yung estado nitong taong ito. Okay, ito naman pag-usapan natin saglit.